very unusual po kapag meron po tayong El Nino, lalong-lalo na po yung mga nagiging erratic na mga bagyo at yung pong mga typhoon at super typhoon category. So, nung time na 2009-2010, El Nino, meron tayong Ondoy, tropical storm siya. Yung mga typhoon, super typhoon yung sila Pepeng, sila Uwan. So, yung pong mga time na yun, sila Milenyo, yun po ay nangyari sa panahon po ng El Nino. Malalakas at mapaminsalang mga bagyo ang pupwedeng mabuo sa huling quarter ng taong 2026. Yan ang babala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kaugnay ng pagsisimula ng El Nino conditions sa Pilipinas. Sa mga nagdaang peligrosong bagyo na dumaan sa bansa, kadalasang timing ito tuwing mayroong El Nino, gaya ng bagyong Milenyo noong 2006, Ondoy at Pepeng noong 2009 at Uwan nito lamang 2025. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, bagaman mas kakaunti ang inaasahang bagyo kapag may umiiral na El Nino, mas mataas naman ang tsansa na malalakas o pumasok ito sa typhoon hanggang super typhoon category. Kasi usually po kapag ganyan October, November, December, yung mga crossing, yun po yung patapos na yung habagat, and then yung tropical cyclone development medyo malayo po sa Pacific kasi mas mainit ka po dun sa gitna at silangang bahagi ng tropical Pacific. Kaugnay nito, ginugunita ng DOST PAGASA ang Typhoon and Flood Awareness Week mula June 14 hanggang June 20, 2026, kasabay ng panawagan sa publiko na paigtingin ang paghahanda laban sa mga peligrong dulot ng bagyo, baha at iba pang extreme weather conditions. Inilunsad din ang PAGASA National Hydrometeorological Observing Network o Panahon mobile application na magbibigay ng mas madaling access sa mga impormasyon tungkol sa panahon at mga babala sa sakuna. Ang Panahon mobile application ay isang digital platform na naglalaman ng real-time weather data at mahalagang babala tulad ng tropical cycle bulletins, thunderstorms, heavy rainfall warnings at mga flood advisory. Mayroon din itong location-based alerts upang makatanggap ang mga gumagamit ng mga advisory na angkop sa kanilang lugar na makakatulong sa pagpaplano at paghahanda. Isang hakbang ito ng PAGASA upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang mahalagang impormasyon sa panahon at mapalakas ang kahandaan laban sa mga sakuna. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.